Maraming salamat po muli, Pastor. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Narito po tayong muli upang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Diyos. At ganoon din po ay upang tayo'y mag-aral ng kanyang mga salita. Hindi po kailangan ilagay natin ang ating seatbelt dahil magaan lang po, hindi tulad ng pinipreach ni Pastor. Hindi na po kailangan mag-seatbelt. Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito o sa araw na ito ay tungkol po sa banal na Espiritu. Ang layunin po ng pag-aaral natin ay upang malaman natin kung ano o sino ang banal na Espiritu. Kung ano ba ang ginagawa niya sa ating buhay, kung paano tayo napupuspos ng banal na Espiritu, kung iniiwanan niya ba tayo, kung iniiwanan ba niya tayo, at marami po pong iba. Mahalaga pong malaman natin ang tungkol sa banal na Espiritu dahil siya po ay may kaugnayan sa Diyos Ama at maging sa Diyos Anak. May malaking bahagi din po ang banal na Espiritu sa ating paglagong espiritual. Ang paglagong espiritual ay isang proseso na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano upang siya ay maging isang katulad o kawangis ng ating Panginoong Hesus. Matapos nating tanggapin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus at sumampalataya sa Kanya, ang banal na Espiritu po ay nag-umpisa na gawin tayong katulad ng Panginoong Hesus ayon sa Kanyang kabanalan. Dapat tayong mamuhay na may kabanalan na siyang layunin ng paglagong espiritual. Subalit ang paglagong espiritual ay hindi po agad-agad nangyayari. Ibig sabihin, ito ay dumadaan sa proseso. Ito ay nangangailangan ng panahon na gugugulin. Sa panahon po natin ngayon, masyado tayong nauhumaling sa mabilisang paraan. Mas mabilis nating makuha ang gusto natin, mas mabuti. Yan po ang gusto natin. Gusto nating yumaman agad. Gusto nating umasenso agad. Gusto nating ma-promote agad kahit papasok lang natin sa trabaho. Gusto nating, kung may shortcut po ay yun ang gagawin natin. Ang gusto natin ay bigla ang solusyon na hindi muna pinag-aaralang mabuti. Subalit ang Diyos po ay hindi ganito. Hindi po ganito ang nais niya. Mas malaga sa Kanya ang katatagan kaysa bilis. Mas gusto nating makinig sa isang sermon na lulutas agad sa lahat ng ating problema, mag-aalis lahat ng tukso, at magpapalaya sa atin sa lahat ng kahirapang kalakip ng ating paglago. Subalit ang tunay na pagiging hinog na mananampalataya ay kailang nakukuha sa isang karanasan lamang. Hindi po ito nakukuha sa isang karanasan lamang. Bakit nga ba matagal ang proseso ng ating paglagong espiritual? Kaya po tayong baguhin ng Diyos sa isang iglap lang, di po ba? Ngunit pinili niyang gawin ito ng dahan-dahan. Si Jesus nga po ay hindi nagmadali sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad. It takes three years ata na tinuruan niya ang kanyang mga alagad. Isa sa mga dahilan po kung bakit matagal bago tayo mabago o lumago sa ating spiritual na buhay ay dahil mabagal po tayong matuto. Kadalasan, kinakailangang ulit-ulitin ng maraming beses ang bawat aral na itinuturo sa atin. Di po ba? Minsan nga, pag narinig natin na ang aral na yan ay narinig na natin, sasabihin natin, ito na naman. Narinig na namin yan. Alam na namin yan. Tinuro na yan. Pero ang problema po natin ay hindi po tumitimo sa ating mga puso at isipan ang mga aral na itinuturo sa atin. Bakit po? Dahil po absent ang banal na espiritu sa ating buhay. Hindi po siya kumikilos
sa ating buhay. Hindi natin hinihingi ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Andito lang tayo sa church upang dumalo sa gawain, magsimba at makinig lamang. Ang paglago po ay unti-unti. Nakasad po yan sa Biblia na tayong lahat ay nababago ng gayon ding larawan mula sa kalawalhatian tungo sa kalawalhatian. Kapag ang kaligtasan ay naranasan ng isang tao, na isang tunay na mananampalataya, ang spiritual na paglago po ay nag-uumpisa. Bakit po? Ito ay dahil nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, pag tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, ay automatic po na nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. Tayo ay mga bagong nilalang na kay Kristo. Ang ating lumang pagkatao ay pinalitan na ng bagong pagkatao. Ang spiritual na paglago ay habang buhay na karanasan, habang ang isang mananampalataya ay nag-aaral ng salita ng Diyos at lumalakad ayon sa Espiritu. At habang ating ninanais ang spiritual na paglago, dapat tayong humingi ng karunungan sa Diyos upang ating malaman ang mga bahagi ng ating mga buhay na nais niyang isuko sa Kanya. Hingin natin sa Diyos na dagdagan at patatagin ang ating pananampalataya at ang ating mga kaalaman sa Kanya. Hangad ng Diyos na tayo ay lumago sa ating buhay espiritual, kaya nga po binigyan niya na sa atin ang lahat nating kakailanganin upang atin itong maranasan. Sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, ay mapapagtagumpayan natin ang kasalanan at unti-unting maging katulad ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon po, ang tanong, sino ang banal na Espiritu? Pamilyar po tayo sa pag nakakarinig tayo ng pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at Espiritu Santo. Pero pagdating sa banal na Espiritu po, ibig sabihin, pamilyar tayo sa Diyos Ama, pamilyar tayo sa Diyos Anak na ang ating Panginoong Hesus. Pero pagdating po sa Espiritu Santo, ay hindi po tayo masyadong pamilyar dito. Ngayon, mas lalo pa natin siyang kilalanin at alamin ang tungkol sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay kasama sa tinatawag na Godhead o Trinity. Ang katunayan na kasama sa Trinity ang banal na Espiritu ay mababasa po natin yan sa Matthew 3, verse 16 to 17. Ang sabi ay, nang siya ay mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Dito po natin makikita sa pagkakataong ito ay nagsama-sama po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. At ganun din po sa Great Commission na inuutos sa atin ng Panginoong Hesus. Sinabi niyang, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sinasabi rin po ng Biblia na ang banal na Espiritu ay Diyos. Ayon din sa Biblia, ang banal na Espiritu ay isang persona na may pag-iisip, damdamin, at kalooban. Ang katotohanan ang banal na Espiritu ay Diyos ay malinaw natin na makikita sa mga maraming talata sa Biblia. Ilan nga po sa mga ito ay ang
aklat ng gawa, sa Acts 5 verse 3 to 4. Sa talatang ito ay sinaway ni Pedro si Ananias at tinanong kung bakit siya nagsinungaling sa banal na Espiritu. At sinabi na rito, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ito isang malinaw na katuruan na ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay pagsisinungaling sa Diyos. Makikita din po natin na sa pasimula pa lang ay naroroon ng banal na Espiritu. Ayon po sa Genesis 1 verse 1 to 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot at sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Dito pa lang ay pinakikita na sa creation pa lang ay kumikilos na ang banal na Espiritu ng Diyos. Malalaman din natin na ang banal na Espiritu ay Diyos dahil mayroon din siyang mga katangian na taglay din ng Diyos. Kagaya halimbawa ng katotohanan ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at makikita natin ito sa Psalms 139 verse 7 to 8. Ang sabi po doon ay, saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Ibig sabihin, kahit saang lugar po, kahit nasaan, ando din po ang banal na Espiritu. Ganon din sa unang Korinto, 2:10. Makikita rin natin na alam ng banal na Espiritu ang lahat ng mga bagay. Nasasaliksik ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, kundi ang Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nakakapagpahayag din po ang mga propeta. Sinasabi yan sa 2 Pedro 1:21. Sabi po doon, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So malaki po ang role ng banal na Espiritu sa mga propeta at maging sa mga sumulat po ng Bible. Nakakapagpahayag sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu at hindi sa sarili nilang karunungan. Kaya nga po maliwanag na tanggapin natin ang Panginoon Hesus sa ating buhay. Nang tanggapin natin sa ating buhay ay nanahan na ang banal na Espiritu sa atin. Ang ating katawan po ang templo ng banal na Espiritu. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 6 verse 19. Sabi doon, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sabi po doon, hindi na raw natin pag-aari ang katawan. Dahil tinubos na tayo ng Panginoong Hesus at ito'y templo na ng banal na Espiritu. Amen po. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon ay paglakad sa banal na Espiritu at ang scripture text po natin ay mababasa natin sa Galatia 5:16 hanggang 26. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman.
Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit, kung tayo'y pinapatubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi. Ano pa? Sa verse 21 po, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang iba pang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa-isa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na ito. Salamat po at hindi ka nagkukulang sa amin. Tunay po na karapat-dapat kang papurihan, sambahin, at pasalamatan, Panginoon. Panginoon, dahil lagi kang andiyan, Panginoon, patuloy nga po kami nagpapasalamat din. At maraming salamat po sa pribilehiyo na kami muling makapag-aral ng iyong salita. Banal na Espiritu, ikaw po ay aming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Basabasan mo po kami at bigyan ng karunungan, bigyan mo kami ng katwiran at nawa ay mangusap ka sa bawat isa at gamitin mo ako bilang iyong kasangkapan na maghayag ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Kailan po namin binabalik ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Paano po natin mapapanatiling gumagawa ang banal na Espiritu sa ating buhay? Unang puntos po ay lumakad ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Sinasabi nga po sa verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Isang problemang nais tugunan po ni Apostol Pablo sa Galacia ay ang kanilang mga pag-aaway na maaring dulot ng maling katuruan tungkol sa kaligtasan na dala ng mga tagapagtaguyod ng Judaism. Kaya nga sinabi niya sa mga taga-Galacia na sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod sila sa isa't isa. At sinabi din niya sa verse 15, ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo. Baka kayo'y magkaubusan. Ibig pong sabihin, may kaguluhan din nangyayari sa kanilang iglesia. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na lumakad sila ayon sa Espiritu at huwag bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Mayroong kasalanan na nananatili pa rin po sa atin hanggang ngayon. Maaaring mawalan tayo ng pag-asa dahil kahit anong gawin natin ay walang nangyayaring pagbabago. O kaya naman, maaaring tanggapin na lang natin na hindi natin kayang labanan ang kasalanan.
Ngunit sinasabi po dito ni Apostol Pablo na sa ating pakikipaglaban sa natitirang kasalanan sa ating buhay, dapat tayong mamuhay araw-araw sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Ganito ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Ito ang tunay na buhay na isang malaya. Ano po ang ibig sabihin ng lumakad ayon sa Espiritu? Dapat po ay pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu. Hinahayaan natin na ang banal na Espiritu ang may control sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na wala na po tayong gagawin. Kaya nga, paglakad ang ginamit na salita dito. Lumakad tayo at hayaang ang banal na Espiritu ang mag-guide, ang gagabay, ang mangunguna sa atin. Hindi po yan tulad ng sasakay tayo sa elevator, pipindot tayo at kung saang floor ang tayo gustong pumunta at pagdating sa floor na yon ay bubukas na lang, lalabas tayo. Hindi po ganun yun. Ang ibig sabihin po dito ay ito ay tulad ng isang pagsakay sa bangka at ikaw ay magsasagwan. Magsasagwan ka para makapunta ka sa nais mong puntahan. Amen po? Paano po natin mararanasan ang paggabay ng banal na Espiritu? Paano natin malalaman kung ano ang ayon lamang sa ating sariling isip at kung ano ang ayon sa banal na Espiritu? Hindi po nagsasalita ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng tinig na naririnig ng ating mga tenga. Sa halip ay ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng konsensya at sa isang tahimik at mahiwagang pamamaraan. Ang isa sa mahalagang pamamaraan upang maranasan ang paggabay ng banal na Espiritu ay ang maging pamilyar tayo sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan na pinagmumulan ng karunungan at katotohanan na dapat nating ipamuhay at dapat na saliksikin ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ito at kung maaari, isaulo po natin. At sinasabi rin po sa Efeso 6, talatang 17, na ang salita ng Diyos ay ang tabak ng Espiritu. At ginagamit ito ng banal na Espiritu upang mangusap sa atin at ipaalam ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At sinabi rin po sa John 14, verse 26, na ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at ipapaalaala sa atin ang mga talata sa Biblia sa panahon na kailangan natin ang mga yon. Naranasan na po ba natin yon? Na may gusto tayong hanapin sa Biblia, ay kung wala po sa atin ang banal na Espiritu, ay mahirapan po natin hanapin talaga yon. Kaya kailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Lalo-lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Ang kaalaman sa salita ng Diyos ang tutulong sa atin upang ating malaman kung ang ating ninanais ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Dapat nating salain ang ating mga kagustuhan sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi tayo hihimukin ng banal na Espiritu na gumawa ng anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos. Kung sumasalungat o hindi umaayon sa Biblia ang ating iniisip at ninanais, ay hindi po yun galing sa banal na Espiritu at hindi dapat pagtuunan ng pansin. Kinakailangan din po ang patuloy na mananalangin sa ating Diyos Ama upang maranasan natin ang paggabay ng banal na Espiritu. Ayon nga po sa 1 Thessalonica 5:17-19, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus
para sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Hindi lamang binubuksan ng panalangin ang ating puso at isip sa pangunguna ng banal na Espiritu, kundi ito rin ang kasangkapan upang mangusap ang banal na Espiritu para sa atin. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At kung ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po yan sa Romans 8, verse 26 to 27. Tunay nga po na maging sa ating pananalangin ay tinuturuan tayo ng banal na Espiritu at tinutulungan sa ating mga kahinaan. Mahalagang tandaan na mayroon tayong kalayaan kung tatanggapin natin o hindi ang banal na Espiritu, ang kanyang paggabay. Kung alam natin ang salita ng Diyos at hindi natin yun sinusunod, ay hinahadlangan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at ang pagnanais na sundin ang ating sariling kagustuhan ang pumipighati sa banal na Espiritu. Hindi tayo aakayin ng banal na Espiritu sa pagkakasala kailanman. Ang pamumuhay sa kasalanan ang nagiging daan upang hindi natin maintindihan ang nais sabihin sa atin ng banal na Espiritu. Maranasan natin ang pangungusap ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglapit sa Kanya, at pagpapahayag ng ating mga kasalanan, at patuloy na pananalangin at pag-aaral ng Kanyang mga salita, ang Biblia. Amen. Mapalad nga po tayo dito sa Jesus First Antipolo, at may Espiritong nangunguna at gumagabay sa atin. Siya po si Pastor Ferdy Espiritu. Yun nga lang po, siya po ay tao. Tao lang po. At ang ikalawang puntos po natin kung paano natin mapapanatiling gumagawa ang banal na Espiritu sa ating buhay, ay iwaksi po natin ang mga gawa ng laman. Mababasa po natin yan sa verse 19 to 21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Atin pong suriin ang ilang kahulugan ng mga gawa ng laman na nakasaad dito po sa sinulat ni Apostol Pablo. Pakikiapid. Ito po ay isa sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang pakikiapid o pangangalunya ay ang pagsira sa kasunduan o pagsuway sa pangakong binitawan sa pagkakasal sa isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugnayang sexual o pakikipagtalik sa ibang tao bukod sa sariling asawa. Isa itong pagtataksil sa tunay na asawa. Mas mabigat pa nga po ang kahulugan nito sa bagong tipan. Ang sabi po sa Matthew 5, verse 28, ay, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Matindi po.
Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ano pa po? Karumihan. Ito po ang kabaliktaran o opposite ng kadalisayan. Hindi po nalulugod ang Diyos sa atin kung tayo ay hindi tapat sa Kanya. Ang mga pag-iisip din na masama ang nagpaparumi sa isang tao. Ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ang nagpaparumi po sa tao. At hindi po yun nakakalugod sa Diyos. Kahalayan. Ang kahalayan ay ang hindi mapaglabanang pagnanais o pagkagusto. Ito ay nakasentro sa pagbibigay kasiyahan sa sarili. At ito ang nagbubunga sa hindi kanais-nais na aksyon upang pagbigyan ang pansariling kasiyahan. Ang kahalayan ay tungkol sa pag-ibig sa sarili at sa kasakiman. Isa pa po, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag narinig po natin ang salitang Diyos-Diyosan, ang nasa isip natin ay mga rebulto. Di pa po ba? Mga rebultong gawa ng tao. Ito man ay gawa sa semento o kahoy. Pero ang katotohanan sa panahon natin ngayon ay may mga iba pa pong Diyos-Diyosan sa ating buhay na nakakahadlang sa pagsunod natin sa Diyos. Ano-ano po ito? Ito ba ang kayamanan, trabaho, ambisyon, at marami pa pong iba. Ito po yung pinag-aralan natin yung last Wednesday, po, Pastor. Naisasantabi natin ang Diyos habang pinag-uukulan natin ng pansin ang mga ito. At ito ang nagiging dahilan upang kakaunti na lamang o nawawalan na tayong panahon sa ating Panginoon. Ano pa po? Paglalasing. Ang sabi po sa Efeso 5, talatang 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Bagamat ito ay tumutukoy sa alak, ngunit may mga bagay din po na nagdudulot ng pagkalasing sa tao upang mahilo siya ng gusto sa kanyang buhay. Na ano pat hindi na siya makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. At dapat din nating iwasan ang malasing sa mga bagay na ito. Ano po ito? Pagkalasing sa pangarap, na nabubuhos na lang ang panahon natin sa pagtupad ng ating mga pangarap, kaya hindi na natin namamalayan na napapalayo na tayo sa presensya ng Diyos at sa banal na Espiritu. Pagkalasing sa posisyon, may naapakan na pala tayo at naapi na nagbibigay bighati sa banal na Espiritu. Ganun din po yung pagkalasing sa katanyagan, kasikatan, na nagdudulot ng pagmamataas na siyang kinalulungkot ng Diyos. At marami pang bagay na maaring magdulot sa atin ng pagkalasing na ang dulot ay katulad sa mga taong lango sa alak, kaya hindi na makalakad ng tuwid sa harapan ng Diyos. Ang mga gawa ng laman na ito ang nakakahadlang para makakilos po ang banal na Espiritu sa ating buhay. At may gumagawa pa rin ito kahit mga Kristiyano na po. Aminin man natin o hindi. Nahihirapan pa rin makasunod sa kalooban ng Diyos. Kumbaga sa exams ay wala pong nakaka-perfect score. Ito po ay yung mga gawa ng laman ay maraming pong nahihirapan makasunod dito. Dahil nga po, kumbaga sa exams, wala pong nakaka-perfect score. Ito man ay maging board exams, bar exams, at kahit ano pang exams. Ibig sabihin, hindi po tayo makakasunod sa pinapagawa sa atin ng Diyos kung sa ating sarili lang po. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu upang tayo ay makasunod. Kung tayo man ay nakagawa ng isa sa mga ito, ay huwag po tayong manatili dito. Huwag tayong manatili sa kasalanan. Kung tayo nagkasala, magsisi po tayo. Huwag tayong maging katulad ng baboy na matapos paliguan, ay bumabalik uli po ito sa putikan. Maging ang aso
Pagka sumuka po ang aso, kinakain niya po uli. Wag pong ganon. Ang dahilan po kung bakit magagapi ang kasalanan sa buhay natin, kung mamumuhay tayo ayon sa gabay ng Espiritu ay dahil po ang Espiritu at laman ay magkatunggali at kailanman hindi magkakasundo. Malinaw po ito na sinasabi sa verse 17. Sa ating mga Kristiyano, dalawa po ang magkatunggali o magkalaban. Ano po ito? Ang Espiritu na nasa atin na, at ang kasalanang bagamat tinubos na ng ating Panginoong Hesus ay nagnanais pa rin pong makapasok sa ating mga buhay. Kailanman ay hindi magkakasundo ang dalawang ito. Tulad po ito ng dalawang bansa na nasa digmaan. Halimbawa po nga po ang Ukraine at ang Russia. Hindi po sila magkasundo sa prinsipyo at paninindigan. Kaya nga po, walang maaring mangyaring peace treaty between the Holy Spirit and sin. Sa loob natin ay nais nating sumunod sa kalooban at mga utos ng Diyos. Ngunit may mga pagnanasa tayong makasarili na pumipigil sa atin. At ito po ay nangyayari sa ating mga mananampalataya. At maging si Apostol Pablo ay naranasan din po ito. Ang sabi niya sa Romans 7 verse 15 to 16, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko. At sa verse 18 at 19, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yun magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Pero po nang nakipag-isa na siya kay Kristo at namuhay na sa banal na Espiritu, ay napagtagumpayan niya ang mga gawa ng laman. Bagamat laging nakikipagtunggali ang kasalanan, hindi ito ang dapat magkaroon ng kontrol sa buhay natin. Kaya mahalaga po na iwinawaksin natin ang mga gawa ng laman na nagdudulot sa atin ng kasalanan sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Sa verses 22 to 23 naman po ay binanggit din ni Apostol Pablo ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya iba po sa naunang maraming gawa ng laman, ito ay bunga ng Espiritu. Hindi mga bunga. Kung mapapansin po ninyo, ito ay nasa singular form, isahan. Kumbaga sa kumbaga parang kinumpres, bultuhan. Parang buy one, take all. Nagpapakita ito na ang isang taong gumagawa ng kasalanan ay hindi nangangahulugang gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Ngunit ang isang Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu ay hindi maaaring mawala ang bawat bahagi ng bungang ito. Hindi po dapat mawala kahit isa man. Kumbaga, kailangan kumpleto ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay upang tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, upang ang Diyos ay nalulugod o malulugod sa atin. Itinuturo sa atin na ang paglakad sa Espiritu ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa mga bagay na siya lang ang nakakagawa. Aminin natin na hindi natin kaya at hilingin ang lakas na nagmumula sa banal na Espiritu upang magawa natin ang lahat ng ito. Lumakad tayo sa patnubay ng banal na Espiritu dahil kabilang o kaisa na tayo ni Kristo. Nang ipahayag natin siya ay anak ng Diyos at nanamatay at nabuhay na muli
para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ay magtatagumpay tayo dahil napagtagumpayan na ito ng Panginoong Hesus sa krus. Kung dati mga bulag tayo sa katotohanan, ngayon nakikita na natin ang liwanag ni Kristong pumapatnubay sa daan natin. Kung dati mga patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, ngayon humihinga na dahil sa banal na Espiritong nagbibigay buhay sa atin. Amen. Yun po. Una po kung paano natin mapapanatiling gumagawa ang banal na Espiritu sa ating buhay, ay lumakad ayon sa gabay ng banal na Espiritu. At ang pangalawa ay iwaksi ang mga gawa ng laman. At ang ikatlong puntos natin ay kung paano natin mapapanatiling gumagawa ang banal na Espiritu sa ating buhay, ay magpatuloy sa pamumuhay ayon sa banal na Espiritu. Sabi po sa verse 25, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang mamuhay at pamunuan ng banal na Espiritu ay humahantong sa atin na maging tulad ni Kristo. Habang nabubuhay tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay hinihikayat na sumunod sa banal na Espiritu na nangangahulugang nakaayon tayo sa patnubay ng banal na Espiritu sa bawat araw. Paano natin pinakikinggan ang banal na Espiritu araw-araw upang makasunod sa Kanya? Kailangan po ay mapuspos muna tayo ng banal na Espiritu para tayo ay makasunod sa Kanya. Mahalaga po na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpupuspos ng banal na Espiritu. Ang permanenteng pananahan ng banal na Espiritu ay hindi lamang para sa ilang mga piniling mananampalataya. Sa halip, ang pananahan ng banal na Espiritu ay para sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus. Sa lahat po, kung ikaw po ay nanalig na sa Panginoong Hesus, ay andun na po ang, nananahan na po ang banal na Espiritu sa inyo, sa atin. Ito ay binanggit ng Panginoon sa John 7:37-39. Ang sabi dito ay, sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong yon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa oras na isang tao ay manalig sa Panginoong Jesus at makaranas ng kaligtasan, siya ay pinagkakalooban na ng banal na Espiritu. Ito nga po ang malinaw na itinuturo sa John 7, verse 37-39. Sa makatuwid po, kapag naging born again na isang tao, ang banal na Espiritu ay mananahan na sa kanya. Ang katotohanan ito ay kakaiba sa katotohanan dapat na mapuspos ng banal na Espiritu ang bawat mananampalataya. Itinuturo ng Biblia na ang bawat mananampalataya ay dapat na mamuhay na puspos ng banal na Espiritu. Bagamat nananahan ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya, ay kailangan din niyang mapuspos ng banal na Espiritu. Ang pananahan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano ay tumutukoy sa bagong buhay na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Ang isang taong tunay na nananalig kay Kristo ay sinasabing ipinanganak na muli o ipinanganak sa Espiritu. Mababasa po natin yan sa John 3, verse 3-5, na kung saan ay tinanong ni Nicodemo ang Panginoong Hesus kung paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya at kung makakapasok pa ba siya
sa tiyan ng kanyang ina para panganak uli. Sa bahaging ito, ang banal na Espiritu ay gumagawa ng pagbabago sa buhay natin sa oras na tayo ay manampalataya kay Kristo. Ngunit kailangan natin na mapuspos ng banal na Espiritu upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na mas epektibo at makapamuhay ng mas kalugod-lugod sa Kanya. Kung iniisip ninuman na kaya niyang ipamuhay ang buhay espiritual na wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ay nagkakamali po siya. Tanging sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, maipamumuhay ng isang Kristiyano ang buhay espiritual at hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang. Ang lahat ng gawaing paglilingkod ay espiritual na gawain at hindi ito maaaring maging epektibo kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu. Sinabi sa atin ng Panginoong Diyos sa Zacarias 4 verse 6 na hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Sabi po yan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang dahilan kung bakit maraming kabiguan sa ministeryo at pamumuhay espiritual ay dahil sa kakulangan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Walang tagumpay sa buhay espiritual at ministeryo kapag tayo ay hindi puspos ng banal na Espiritu. Hindi po talino, hindi lakas, hindi magandang boses ang tunay na makapagbibigay tagumpay sa buhay espiritual at ministeryo, kundi ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang tanong po, paano ba tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Una po, tiyakin po natin na lahat ng ating kasalanan ay pinagsisihan na natin. May mga Kristiyano na namumuhay pa rin sa laman o sa kasalanan. Oo, ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanila, ngunit wala ang kapuspusan. Hindi maaaring mapuspos ng banal na Espiritu ang isang Kristiyano na may kasalanang inaalagaan pa sa kanyang buhay. Tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos ang kailangan. Dapat na mamili ang isang Kristiyano. Kasalanan ba o kapuspusan ng banal na Espiritu? At pangalawa po, upang mapuspos tayo ng banal na Espiritu, ay hingin natin sa Diyos ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 11, talatang 13, na kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Dapat natin hingin sa Diyos Ama, ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa ating buhay. At ito'y hindi isang panalangin na minsanan lamang. Ito ay isang paghingi na mayroong tunay na pagnanasa at pagtsatsaga. Sa madaling sabi, dapat kulitin po natin ang Diyos sa bagay na ito. Magpumilit tayo sa Diyos na puspusin niya tayo ng Kanyang Espiritu. At pangatlo po, upang mapuspos tayo ng banal na Espiritu, ay ugaliing makipag-usap sa banal na Espiritu. Yan. Nakagawian nating manalangin at makipag-usap sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Ngunit hindi natin nakagawian o nakasanayan na laging makipag-usap sa banal na Espiritu. Tandaan po natin na ang banal na Espiritu ang kasama-sama natin ngayon. Di po ba? Siya ang hiningi ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama upang maging katulong natin, upang maging kasama-sama natin.
Ngunit hindi natin kinakausap, kaya naman ay hindi natin nadadama ang kanyang presensya sa buhay natin. Yun nga po ang sinabi ni Jesus sa John 14 verse 16, "Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Malinaw po yan. Ang banal na Espiritu ay kasama-sama natin sa bawat araw ng ating buhay mula nang tayo ay pinanganak na muli o born again. Kaya dapat lamang nakausapin at kilalanin natin siya sapagkat siya ay laging nasa tabi natin. Sa katunayan po, ang salitang patnubay sa Griego ay parakletos, na sa Tagalog ay isang tinawag upang maging katabi o kasama. Kaya ang banal na Espiritu ay laging nating katabi. Simulan po nating isuko sa Diyos ang anumang ating mga kasalanan. Lahat ang anumang hindi niya kinalugdan sa ating buhay. Pagkatapos ay hilingin natin sa Ama na tayo ay puspusin niya ng banal na Espiritu. At simulan natin makipag-usap sa banal na Espiritu na parang merong bagong relasyon sa Kanya. Lagi nating sabihin sa Kanya ang nais natin sa ating buhay. Hintayin natin may pagtsatsaga at di magtatagal. Tayo ay mapupuspos ng banal na Espiritu. At sa atin pong pagwawakas o paglalagong, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na mamuhay ng tulad ni Jesus. Nangangahulugan ito ng pamumuhay ng ayon sa banal na Espiritu at sa paraang nagbibigay karangalan sa Diyos. Dahil sa ating pagiging tao, ang mga makabundo nating pagnanasa ay nagiging dahilan upang hindi natin magawang patuloy na bigyang kaluguran ng Diyos. Sa halip, sinusunod natin ang ating makasariling pagnanasa. Ngunit gumawa ang Diyos ng daan upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Ito nga po ang banal na Espiritu. Tayo ay magiging katulad ni Kristo kung tayo ay kikilos, pamumunuan, at mamuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu. Mapapanatili natin gumagawa ang banal na Espiritu sa ating buhay kung tayo ay lumalakad sa gabay ng banal na Espiritu, kung iwinawaksin natin ang mga gawa ng laman, at kung magpapatuloy tayo sa pamumuhay ayon sa banal na Espiritu. Praise God. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa ating pag-aaral ngayon. God